your mercy never fails me, and all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. I love your voice. You have held me through the fire and in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived of the goodness of God. Oh yes, I am. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. 'Cause your goodness is running out, it's running after me. Your goodness is running out, it's running after me. In my life laid down, I surrender now, I give you everything. 'Cause your goodness is running out, it's running after me. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, your goodness, God, you are good in our lives, oh Lord. Oh, you are good. May His favor be upon you in 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you in 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you in 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, their children. May His favor be upon you in 1,000 generations,
so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, yes, I am. 'Cause all my life you have been faithful. In all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Hello, magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa ating morning devotion. At sa umaga pa ito, minsan pa na sama-sama tayo na pag-usapan natin pagbulay-bulayan yung salita ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Salamat sa kapahingahan na pinagkaloob niyo sa amin sa magdamag, O Lord God. At patuloy, Panginoon, sa umagang ito, nais naming madinig ang iyong tinig. Dalangin ko, Panginoon, na tunay na mangusap ka sa bawat isa. Give us the open hearts, open mind as we hear your words, Lord Jesus. You will empower us to obey you, Lord. Salamat, Panginoon. Ito po aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So sa umagang ito po, pag-usapan natin na yung maaring sa iba sa inyo familiar na dito sa verse natin sa umagang ito, pero it will minsan pa remind us kung ano yung nais ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. Makibukas po kayo sa akin sa Matthew 4:19. Matthew 4:19. Sabi po dyan, "Come, follow me," Jesus said. "I will make you fishers of men." May the Lord bless the reading of His word. Ang Panginoong Jesus ang nagsasalita dito at ang kausap niya yung mga fisherman. Si Simon na tinatawag din na Peter at yung kapatid niya si Andrew. Naglalakad yung Panginoon sa pampang. Ako I believe na hindi lang siya namamasyal doon, kundi intentional na naghahanap. Maaaring nag-intentional siya naghahanap ng mga fisherman. Ito pong senaryo na ito ay kung saan inimbitahan ng Panginoong Jesus yung mga mangingisda sa pampang ng Sea of Galilee. Alam niyo po, I was given a chance na makita itong Sea of Galilee. Akala ko talagang dagat siya. Pero hindi, actually, ano siya isa siyang malaking lake, napapaligiran ng mga hills. Ito po yung Sea of Galilee na tinatawag, kung saan marami ang mangingisda doon. So itong senaryo na to, maraming centuries na nakalipas, but ang invitation ni Jesus is extended. Patuloy na yung invitation niya sa ating mga generations ngayon. Patuloy yung invitasyon ng ating Panginoon. Pero ang tanong po paano tayo nagre-respond dun sa salita ng Panginoon? Do we see ourselves? Nakikita mo ba yung sarili mo? Nandun ka? Part ka ng conversation with Jesus? Na isa ka doon sa kinakausap niya? Or iniisip mo ba na para lang naman yan sa mga future disciples ni Jesus? Or wala lang impact sa yung salita ng Panginoon. Yung parang nadinig mo lang, tapos pasok dito, labas sa kaliwa. Pero dead ma lang. Kasi dito dinidescribe ng Panginoon yung nature and fruits of discipleship. Later on, sabi niya, after Jesus' resurrection, muli siyang nagsalita sa ating in form of a command. Sabi niya, command at the same time invitation kay Peter. Sabi din sa John 21 na 19 to 20, to be a true disciples of Jesus Christ is to be His follower.
Pag sumusunod tayo, alam niyo, pag sumusunod tayo sa Kanya, nagkakaroon ng resulta yun sa buhay natin eh. Hindi lamang sa buhay natin, kundi dito sa mga tao na nakapaligid sa atin. At sa umagang ito, pag-usapan natin yung word na follow me. Ano nga ba ibig sabihin ni Jesus sa word na follow me? Follow me is an encouragement to have faith. Jesus, the Son of God, siya yung gusto niya na yung mga nakikinig sa Kanya, ma-develop sa kanila yung mamuhay sa kanila sa pag-ibig, sa grace, mercy, and power ng Panginoon. Yung pagtawag ng follow me, hindi lamang to invitation na magsimula ka ng bagong buhay. Kasama doon yung trust and commitment mo sa Kanya araw-araw. Alam niyo, nung pumasok si Jesus sa buhay ni Peter, si Peter become a new person with new goal sa buhay, new priority sa buhay. At si Jesus kasi nakita niya yun kay Simon eh. Nakita niya yung kay Simon at kaya nga binigyan niya siya ng pangalan na Peter, which means rock. Jesus is looking for a real person na kayang baguhin ng kanyang pagmamahal. Yung tutugon sa kanya. Kahit na minsan pumapalpak pa. Katulad ni Peter, nadapa siya, marami siyang pumapalpak siya, may mga sablay siya sa buhay. Pero hindi niya inisip na, hindi na ako pwede dyan kasi nagkamali ako o hindi na pwede. Hindi pa ako pwede dyan. Pero hindi, si Peter patuloy lang siya sumusunod kay Jesus. Yun po yung naisang Panginoon. We must keep following Jesus. Follow me is an invitation to friendship. Sabi sa John 15:12 to 15, my command is to love each other as I have loved you. Greater love is no one than this, that He laid down His life for His friends. You are my friends if you do what I command. I no longer call you servants, because a servant does not know his master's business. Instead, I have called you friend. For everything I have learned from my Father, I have made known to you. Mga kapatid, dahil sa grasya ng Panginoon, nagkaroon tayo ng privilege para maging children of the Heavenly Father. Ipinagkaloob yan sa atin upang maglingkod tayo. Ipagpatuloy yung ministry sa ibang tao. Through faith and obedience, it is possible to become friends of Jesus. Si Jesus, hindi niya tinitingnan yung mga disciples bilang servants, kundi mga friends niya. Mga kasama niya sa pagpapahayag ng good news. Good news of God's love to the needy world. As a disciple, follow in love and obedience. Makikita mo yung katotohanan ng karakter ng Panginoon at ang purpose niya sa iyo. Kahit nasan ka man, whether you live, work, and play, makikita mo yung purpose ng Lord. Ako nga, meron ng nakausap lately na natutuwa ako dahil may kapatiran na busy sila sa kanilang tindahan. Pero despite ng business, nabibigyan ng time para makausap yung nabibigyan nila ng time at nakikita nila yung opportunity para makausap nila yung kanilang mga suki. Para ma-share yung God's love sa kanila. Yun nga po ang di po ba dito sa ating team nating this anniversary, hindi lang natin gusto na ma-share yung Word of God, kundi ma-share din natin yung love in action sa mga tao na needy this world. At marami ang mga andyan na nangangailangan, especially now na pandemic. Alam natin na marami yung nangangailangan ng kalinga, ng pagmamahal na mai-offer natin sa kanila. Kasi kung ano yung tinanggap mo kay Lord, mag-overflow yun. Ito yung pwede mo i-share sa iba. Si Abraham tinawag siya na friend of God. Para maging tunay na disciples ni Jesus, kailangan maging kaibigan ka niya eh. Ma-enjoy mo yung fellowship mo eh. Yung privilege to be para maging BFF niya. Sabi nga doon sa Proverbs 18:24, who sticks closer than a brother. To follow Jesus means siya yung authority. Siya yung bossing. Susundin mo yung calling niya sa'yo. Minsan kasi, sa totoo lang,
ang nasusunod pa rin yung sarili natin. Kahit sabihin Christian na tayo eh. Minsan, doon ka kung saan ka mas komportable. Pero minsan, alam niyo mga kapatid, kung susundin mo talaga yung calling ni Lord, ilalagay ka niya kung saan, minsan, kung susundin mo yung calling niya, aalisin ka niya doon sa comfort zone mo eh. At may talagang, kung talaga yun siyang masusunod sa buhay mo. Pero importante kasi na maano natin, si Jesus yung example natin. Na siya yung kasama mo sa anuman yung gagawin mo. Yung word na follow is a major term sa discipleship. Kasi nung panahon na yun, literal yung word na follow na ginagawa ng mga disciples. Ibig sabihin, kung nandun si Jesus, nandun sila, pumupunta sila sa lugar kung nandun si Jesus. Kasama sila. At ini-imitate nila kung ano yung ginagawa ni Jesus. Diba? Andun yung commitment nila to serve others. Katulad ng ginagawa ni Jesus. Mga kapatid, kamusta po yung commitment natin sa gawain ng Panginoon? Can we commit our time? Kasi sa panahon ngayon, ito yung malaking kahati ng Panginoon, yung time, yung business ng tao. Can we commit our time para sa gawain sa Panginoon? Sabi dyan, follow me is an invitation with a promise. Nakasama doon yung pagiging fruitful. Sabi dyan, I will make you fishers of men. Yung mga kausap ng Panginoon Jesus ito, ulitin ko, mangingisda sila, ito yung hanap buhay nila. Pero may ibinibigay na pangako sa kanila yung Panginoong Jesus na kung magiging tunay silang follower, He will enable them to labor on a much higher and more productive level. Hindi lang nila titimbangin yung dami ng huli nila. Kundi titimbangin din nila yung purpose. Bakit nandun sila sa ganung gawain? Nasa ganung hanap buhay sila. Sa ganung lugar na pinagtatrabaho sila. Mga kapatid, kung kayo nagtatrabaho, may purpose ang Lord. Bakit kayo nagtatrabaho dyan? Bakit kayo nilalagay dyan ng Lord? Alam niyo, ang mga fisherman, masaya sila pag nakakahuwi sila ng malaki. Diba, may makikita natin sa Facebook, meron dyan, mga talagang pinopost pa nila yung malaking huli o yung madami nilang huli, lalo na kung napakalaking huli nila. Pinopost nila yan, pinipicturean nila yan. Masaya sila eh. Lalo na, ganoon din pag maayos yung net na gamit nila. Pero alam niyo mga kapatid, mas malaki yung thrill and excitement na ginagamit, na nararamdaman ng tao na sumusunod sa Holy Spirit. Yung bang alam mo na natutulungan mo yung ibang tao na makilala ang Panginoon? At Jesus was extending an invitation for a high adventure to those who follow Him. Yung invitation niya nag-encourage sa kanila to invest their lives on a richest possible venture. Yung nag-invest ng time, ng resources, ng buhay nila sa Panginoon, yun yung investment ng walang lugi. Walang lugi yan. Lagi kang panalo dyan, kapatid. To follow Jesus and to abide in Him in faith, love, obedience, nagre-resulta ito ng fruitfulness at productive sa pag-reach out sa iba. Alam mo, iba yung joy at satisfaction na mararanasan mo kapag alam mo na nagagawa mo yung pinagagawa ng Panginoon sa iyo. Alam niyo, ito pong nakaraang pandemic na to, marami sa atin ang nahinto, dahil siyempre, sumunod tayo sa mga protocol ng gobyerno na bawal lumabas kung hindi naman talaga necessary. Pero natutuwa po ako dahil dito nag-visitation kami. Meron pala tayong mga kapatiran na nagpatuloy sila doon sa kanilang gawain. Na kahit pinapatuloy yung physical Bible study na ginagawa nila. At yung iba naman, ang ginawa naman, hindi naman na sila lumabas, pero pinag-aralan nito yung technology. Itong ginagawa natin ngayon sa social media, through messengers, ay pinagpatuloy nila yung mga cell group nila, yung mga prayer gathering nila. Nakakatuwa na ito yung naging fruitful pa rin sila despite this pandemic. Hindi ito na naging hadlang para huminto sila doon sa pagsunod sa ating Panginoon. In fact, meron pang last Sunday, meron pang nabuksan na bagong couples win group na nabuksan nung last
last Sunday po yun. Sabi diyan, I will. Dito ipinakikita na ng Panginoon na siya yung empowering agent. Kailangan mo lang sumunod sa Kanya. Kasi hindi naman tinawag ni Jesus yung mga equip lang, o yung may PhD, o yung may masteral, o yung hindi eh. Bihira nga yung tumatawag si Jesus ng tao na magaling na o kaya mahusay na, pero hindi eh. Ang tinatawag ni Jesus yung mga tao na walang mai-offer sa kanya. He works well, do sa walang mai-offer sa kanya, nasusunod lang sa kanya. Mga kapatid, the best gift you have is your availability. Yung kaya mong tumugon sa invitation ni Jesus. Kasi maraming magaling, maraming may pinag-aralan, pero hindi naman sila available eh. Kaya nga, sabi dito, ulitin ko, your best gift is your availability. Kasi tingnan natin itong dalawa na tinawag ni Jesus, yung magkapatid. Paano sila tumugon? They followed immediately. Hindi nila sinabi kay Jesus, Lord, teka muna, may kailangan pa ako ayusin. O sinabi niya, Lord, later on na lang kasi may gagawin pa ako. Mga kapatid, Jesus is not satisfied with half-hearted Christians. Gusto niya yung total commitment mo sa Kanya. Gusto niya yung talagang ibigay mo sa Kanya. Pwede naman ano lang kasi yung pagbabalance natin ng ating Hindi naman sinabi ni Lord na talagang mag full time kayo. Hindi eh. Pero kung mababalanse mo yung time mo, mabibigyan mo ng, yung importante, mabalanse natin yung ating time, hindi lang puro paglalaba o pagpaplantsa ang gagawin natin. Bigyan natin ng time at ibigay natin yung commitment natin sa ating Panginoon. Kahit pandemic pa to, hindi ito magiging hadlang. We maximize, ito natutuwa nga kami dahil yung even our seniors nowadays, nag-aaral ng paggamit ng Zoom, paggamit ng Messenger, hindi tayo malimitahan kung paano natin ma-share yung goodness ng Panginoon, kung ano yung naranasan natin sa Panginoon, ma-share natin sa iba. If we want to follow Jesus, makisa tayo sa Holy Spirit. At sumunod tayo sa guidance ng Holy Spirit. Huwag natin i-grieve yung Holy Spirit. If we want to follow Jesus, napaka-importante ng personal prayer mo sa Kanya. Yung daily communion mo sa Kanya. Kasi doon ka huhugod ng kalakasan. Doon po siya makikilala at doon mo makikita yung kapangyarihan niya, yung pag-ibig niya na mag-empower sa'yo para makasunod sa Kanya. Ganoon din yung ating mga corporate prayers. Kaya iniimbitahan po namin kayo lahat this coming Wednesday, yung monthly prayer and fasting po natin. Sana po makasama kayo. Kahit nasan man kayo, yun ang kagandahan po ngayon eh. Kahit nasan ka, di mo na kailangan pumunta sa church, pwede kang makijoin doon sa ating mga gawain. Kaya nais po namin na makasama kayo this coming Wednesday. Tayo po ay patuloy na sama-sama na sundin yung kalooban ng Lord sa bawat isa sa atin. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito, O Lord God. Salamat, Panginoon, dahil minsan pa you remind us that yung calling mo sa amin to follow you, Lord Jesus. Panginoon, patawad kung minsan na nanineglect namin o nagiging busy kami sa mga bagay-bagay o kung minsan naman nadadala yung takot sa amin, Panginoon. Patuloy, Panginoon, na tulungan niyo kami, empower us, Lord, to obey you, to follow you, whatever circumstances we have in life. Patuloy, Panginoon, na susunod kami sa iyo because we want to be your true disciples, Lord Jesus. Ito po ang nais namin, maging masunod namin yung mga naisin mo sa aming mga buhay. Pero apart from you, hindi po namin to kaya. Kaya patuloy na sinusuko po namin ang aming mga buhay sa iyo. Alam mo yung mga sitwasyon namin, alam mo yung mga kalalagayan namin, tulungan mo kami. Empower us, Lord, to obey you. Salamat, Panginoon.
Ito po aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Magandang umaga po at nawa po ay napagpala po tayo ng salita ng Panginoon sa umagang ito. Have a nice day. Shalom. God bless.